Welcome back mga ka-istorya. Today's episode is the second part of our 7 churches tour na sana you'll consider this as your guide sa inyong panata or vow for your visita iglesia dito sa Pampanga para nga sa parating na Semana Santa. Makikita ninyo ang part 1 which I uploaded last week. Sana mapanood nyo rin yun bago po ninyo panoorin itong part 2. At bago po tayo magpatuloy, at sa mga bago pa lang din sa aking channel, please subscribe by clicking the subscribe button na makikita on the extreme right portion bago ang comment section. Paki-like and share na din po para mas lumago pa at mas madaming videos pa ang ating magawa. Maraming salamat po. Today, andito na po tayo ngayon sa Bacolor, Pampanga, which is also one of the oldest town in the Philippines. At dahil ang susunod nating pupuntahan ay ang kilalang Half-Buried Church. Ito nga ang San Guillermo Parish Church. Mga kaistorya, ayon sa aking research, ang San Guillermo Parish Church was originally constructed by the Augustinian friars noong 1576 na kung saan ito ay itinayo sa lupa ni Don Guillermo Manabat, the rich landlord believed to be the founder of Bacolor. The church is originally 12 meter high. Subalit, dahil nga sa pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991, which is considered as the second largest volcanic eruption of the 20th century, the lahar flow siyang naging dahilan kung bakit itong simbahan is half-buried. So, kaya nga, this church was dubbed as the Half-Buried Church. The next stop is the Metropolitan Cathedral of San Fernando, Pampanga, na makikita sa A. Consoji Street, Santo Rosario, Poblacion, City of San Fernando, Pampanga. So, babalik ulit tayo sa Jose Santos Avenue. Babaybayin natin ang Lazatin Boulevard hanggang makarating tayo sa Capitol Boulevard. Diretso ng SM City San Fernando Downtown na kung saan makikita na kaagad natin ang Metro Cathedral of San Fernando, Pampanga. Ito ay formerly the Cathedral of Our Lady of Assumption. Taong 1755, the church was built by the Augustinian friars under the patronage of San Fernando III, King Castel. Its first structure was made of wood and thatch at naipagawa ng yari sa bato taong 1788. Ayon sa mga nasusulat, ito ay naging himpilan din ng hukbong revolusyonaryo taong 1898. So ngayon, papunta or pabalik na tayo ng Angeles City, Pampanga
at babaybayin natin ang kahabaan ng MacArthur Highway, City of San Fernando, Pampanga, hanggang makarating tayo sa Angeles City, na kung saan nandun ang pang-anim nating simbahang bibisitahin, ang Archdiocesan Shrine of Christ Our Lord of Holy Sepulchre, or ang Apo Mama Calulu Shrine. So, mga kaistorya, I suggest when you travel, aside sa mga traveling apps na ginagamit natin, medyo isama din natin at huwag kakalimutan na isama si Mr. Magtanong na very reliable sa mga directions. Sabi nga ng lola ko, huwag mahihiyang magtanong para di naliligaw. So, welcome back to Angeles City, mga kaistorya. From here, dediretsuhin lang natin ang MacArthur Highway, Manila North Road para mas iwas tayo sa traffic. Then hanggang makarating tayo sa Pulong Bulo, yung may traffic light doon. May traffic light, magle-left turn tayo sa may Jesus Street. Then, lang ulit tayo hanggang makarating tayo sa Santo Interio Street. Then, let's take Culiat. And that road would lead us to Archdiocesan Shrine of Christ, Our Lady of Holy Sepulchre, or the Apo Mama Calulu Parish Church. So, andito tayo ngayon sa Jesus Street. Binabaybay natin ang Jesus Street. Then, pagdating sa dulo, para siyang intersection. So, liliko tayo on our right to Santo Interio Street. Kaistorya, ang ating ika-anim na simbahan ngang bibisitahin, ang Archdiocesan Shrine of Christ, Our Lady of the Holy Sepulchre, na makikita dito sa Lourdes Sur, Angeles City, or ito ang Apong Mama Calulu sa Kabampangan word, which means Merciful Lord, Our Lord of Great Mercy, or the Santo Interio or Holy Burial. It was around 1828 to 1838 when the parish priest of Angeles, Father Macario Paras, ordered the image to be sculpted by Buenaventura, na isang kilalang iskultor ng mga panahong yon. And because the statue depicts the burial of Jesus Christ enshrined in this church, for me, actually, ito simbahan or sambahan dito sa Angeles City na parang may Quiapo Church sa Manila. And so, for our 7th church na bibisitahin, around 5 to 10 minutes drive from Apong Mama Calulu Church, atin namang makikita ang Santo Rosario Church, o tinatawag naman ng mga taga-Angeles City locals na Pisambang Maragul, means Big City. At ito naman ay makikita sa epicenter nga ng Old Culiat Town na ngayon ay kilala bilang Angeles City, Pampanga. Ang sambahang ito was constructed during the Spanish colonial era from 1877 to 1896. Its foundation was established noong 1877 by the founding families of Angeles City led by Don Mariano Henson at sa tulong-tulong ng mga locals.
Noong masira ang kampanaryo nito noong World War II, ang ating pamahalaan ay agad itong ni-restore sa tulong na rin ng mga American troops at natapos ito noong early 1944. Ang restored cobblestone road na kung saan pwedeng maglakad-lakad ang mga visitor at locals, ito ang witness ng long-standing history ng simbahan. And alas, mga kaistorya, nakumpleto na natin ang ating pag-tour sa 7 churches na nasa ating listahan na pwede nating bisitahin sa ating Semana Santa Visita Iglesia. These churches was declared by the National Museum as one of the most important cultural properties in the country and has been recognized as a national historic site by the National Commission for Cultural and Arts. As well, let me share to you one of the most important venue or site na di natin dapat makalimutan kung tayo ay magawi dito sa Angeles City, Pampanga. At ito nga ay ang Carmelite Monastery. Ang Carmelite Monastery in Angeles City along Santo Rosario Street, unahan lamang po ito ng Holy Rosary Parish. Ito ay tahanan ng ating mga minamahal na Carmelite nuns, na kung saan itong monasteryo ay isang perfect place to meditate and reflect. The grounds of the monastery includes the church to conduct mass and a candle lighting area na kung saan pwede tayo mag-offer ng ating mga prayers for our loved ones and for our personal petitions and intentions. Kaistorya, sana'y nagabayan ko kayo. Maraming salamat sa panonood. Ito po si Kaloy at ito ang Kaloy's Istorya. Thank you.